Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Paul, ang iyong guro para sa episode na ito ng Araling Panlipunan 9 Economics. Handa ka na bang makinig at matuto? Kung gayon, ihanda mo na ang iyong sarili at magsisimula na tayo. Sa ating episode para sa ikalawang markahan, pag-aaralan naman natin ang konsepto ng supply. Tayo ay gagabayan ng MELC na natatalakay ang konsepto at salik na nakaapekto sa supply sa pang-araw-araw na pamumuhay. At para sa ating layunin sa araw na ito, ang mga mag-aral ay inaasahang, una, na ibibigay ang kahulugan ng konsepto ng supply. Ikalawa, na ilalahad ang ugnayan ng presyo at dami ng supply sa pamamagitan ng supply function, schedule ng supply, at kurba ng supply. Bago nating tuluyang talakayan ang konsepto ng supply, magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. Ito ay pinamagatang Headline Suri. Suriin at pag-aralan ang dalawang pangunahing balita na nasa screen. Pagkatapos ay sagutin ang mga pamprosesong mga tanong. Alamin mga produktong sakop ng price freeze sa state of calamity. Buong Luzon is state of calamity na dahil sa sunod-sunod na bagyo. Ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang gustong ipahiwatig ng mga headline ng mga balita? Ang gustong ipahiwatig ng mga headline ng mga balita ay wala dapat pagtaas o paggalaw sa presyo ng mga produkto dahil sa mga nararanasang kalamidad o pagkakaroon ng state of calamity sa bansa. Ikalawa, ano ang epekto nito sa ating lugar? Ang epekto nito sa ating lugar ay mapanatili ang kabalansihan sa presyo at maiwasan ang pagsasamantala ng mga nagtitinda sa presyo ng mga pangunahing produkto o serbisyo. Magaling! Nakuha nyo na ng tama ang mga kasagutan. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa konsepto ng supply. Base sa mga sinuri nating mga balita, ano ang supply? Ang supply ay ang bilang ng mga produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Quantity supplied, ang tawag sa kabuuang bilang ng mga produkto at serbisyo na handang ipagbili ng producer sa itinakdang presyo. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng presyo dahil ang presyo ang pangunahing pinagbabatayan ng producer sa kung gaano kadami ang handa at kaya niyang ipagbibiling produkto o serbisyo. Masasabing direkta ang ugnayan ng presyo sa quantity supply. Isinasaad sa batas ng supply na kapag ang presyo ay mataas, ang bilang ng mga produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng isang producer o nagtitinda ay mataas. Samantala, kapag ang presyo ay mababa, ang bilang ng mga produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng isang producer o nagtitinda ay mababa. Ang relasyon o ugnayan ng supply at presyo ay maipapakita sa tatlong pamamaraan. Una, function ng supply o supply function. Ikalawa, schedule ng supply o supply schedule. At ikatlo ay kurba ng supply o supply curve. Ang unang pamamaraan ay function ng supply o supply function. Tumutukoy ito sa matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Ito ay naipapakita sa mga sumusunod na equation. Equation 1, QS equals F times P, kung saan ang QS ay dami ng supply o ang dependent variable. Ang P ay presyo o ang independent variable. Naapektuhan ang QS sa anumang pagbabago sa presyo. Paano tatantyahin ng QS sa supply function na QS equals 5 times P? Bigyang pansin ang halimbawa. Kung ang presyo ay piso o 1, isubstitute ang presyo na piso sa variable na P. Ito ay magiging QS equals 5 times 1. I-multiply ang 5 sa 1. Makukuha ang sagot na 5.
Halimbawa, kung ang presyo ay 2 piso, i-substitute ang presyo na 2 sa variable na P. Ito ay magiging QS equals 5 times 2. I-multiply ang 5 sa 2, makukuha ang sagot na 10. Maaaring pataasin ang presyo. Ihalili lamang ito sa variable na P sa ating supply function. Ang ating ikalawang equation ay QS equals C plus DP, kung saan ang QS ay dami ng supply, ang P ay presyo. Ang C ay intercept o bilang ng QS kung ang presyo ay 0 o wala at ang D ay slope o pagbabago sa QS divided by pagbabago sa presyo. Paano tatantyahin ang QS sa ating supply function na QS equals C plus DP? Ipagpalagay na ang ating supply function ay QS equals 2 plus 4P at ang presyo ay 1 o piso. Computin natin. I-substitute ang presyo na 1 sa variable na P. Ito ay magiging QS equals 2 plus 4 times 1. I-multiply ang 4 sa 1 at nakuha ang sagot na 4. Ito ay magiging QS equals 2 plus 4. I-add ang 2 at 4. Makukuha ang sagot na 6. Ibig sabihin, kung ang presyo ay piso, ang handa at kayang ipagbili ng mga nagtitinda o producer ay 6. Halimbawa, kung ang presyo ay 2, computin natin. I-substitute ang presyo na 2 sa variable na P. Ito ay magiging QS equals 2 plus 4 times 2. I-multiply ang 4 sa 2 at nakuha ang sagot na 8. Ito ay magiging QS equals 2 plus 8. I-add ang 2 at 8, makukuha ang sagot na 10. Ibig sabihin, kung ang presyo ay 2, ang handa at kayang ipagbili ng mga nagtitinda o producer ay 10. Maaaring pataasin ang presyo. Ihalili lamang ito sa variable na P sa ating supply function na QS equals 2 plus 4 times P. Nakasunod ba kayo mga bata? Kung gayon, binabati ko kayo. Ang ikalawang pamamaraan upang maipakita ang ugnayan ng supply at presyo ay sa pamamagitan ng schedule ng supply. Ano ang schedule ng supply o supply schedule? Ang schedule ng supply ay tumutukoy sa talaan na nagpapakita ng dami ng produkto o serbisyo na nakaya at gustong ipagbili ng mga nagtitinda o producer sa iba't ibang presyo. Sa supply function na QS equals 2 plus 4P, makikita sa ibaba ang nabuong supply schedule. Ipinapakita ng talahanayan na habang tumataas ang presyo mula piso hanggang 5 piso, kasabay din nitong tumataas ang quantity supplied o ang bilang ng mga produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng producer mula sa 6 sa presyong piso hanggang 22 na dami sa presyong 5 piso. O kaya, habang bumababa ang presyo, kasabay din nito ang pagbaba, ang quantity supplied o ang bilang ng mga produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng producer. Ang ikatlong pamamaraan ng pagpapakita ng relasyon o ugnayan ng supply at presyo ay ang kurba ng supply o supply curve. Kurba ng supply, ito sa grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Pansinin ang nabuong kurba ng supply mula sa schedule gamit ang supply function na QS equals 2 plus 4P. Ipinapakita sa kurba na sa presyong piso, ang handa at kayang ipagbili ng producer o nagtitinda ay 6. Sa presyong 2 piso, ang handa at kayang ipagbili ng mga producer o nagtitinda ay 10. Makikita na habang ang presyo ay papataas, ang dami na handa at kayang ipagbili ng mga nagtitinda ay papataas. Mapapansin na paitaas ang kurba o upward sloping curve na nangangahulugang may direktang ugnayan ng presyo at quantity supplied. O kaya, habang ang presyo ay pababa, ang dami na handa at kayang ipagbili ng mga nagtitinda ay pababa rin. Ito ang sinasaad ng batas ng supply. Nakasunod ba kayo mga bata? Mahusay! Binabati ko kayo. Ngayon, taglay mo na ang kaalaman at karunungan tungkol sa konsepto ng supply, ang pagtansya ng funksyon ng supply, ang pagtala sa talahanayan ng schedule ng supply,
at paglapat ng kurba sa kurba ng supply. Sa puntong ito, ating alamin kung may natutunan kayo sa ating aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga nakahandang pagsasanay. Para sa unang pagsasanay na pinamagatang tukuyin mo ako. Tukuyin ang hiningi ng mga pahayag. Isulat ang salita o sagot sapat lang. Una, tumutukoy sa grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Ang sagot ay kurba, supply. Mahusay. Ikalawang bilang. Bilang ng mga produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng isang producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ang sagot ay supply. Magaling. Ikatlong tanong. Isang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Tama ang iyong sagot. Function ng supply. Ikaapat na tanong. Tumutukoy sa katangian ng kurbang nabubuo sa supply curve kapag ang presyo ay patuloy na tumataas. Ang sagot ay upward sloping curve. Napakahusay. Ikalimang bilang. Talaan na nagpapakita ng dami ng produkto o serbisyong kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Ang sagot ay schedule ng supply. Tama. Mahusay ang inyong ginawang pagsagot. Para lubusang maunawaan ang ating aralin, atin namang sagutin ang karagdagang pagsasanay na pinamagatang i-compute at ilista. Dahil sa kasalukuyang pandemya, nagiging bahagi na ng pamumuhay ng mga tao ang pagsusuot ng face mask. Kung ikaw ay isang negosyante o may-ari ng isang tindahan, gaano karami ang handa at kaya mong ibentang face mask sa magkakaibang presyo? I-compute ito gamit ang supply function na QS equals 8 plus 2P. Mabibigyan kayo ng 2 minuto upang gawin ang pagsasanay. Sa punto A, ang presyo ay 2. Sa punto B, ang presyo ay 3. Sa punto C, ang presyo ay 5. Sa punto D, ang presyo ay 8. At sa punto E, ang presyo ay 10. Simulan na. Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong kasagutan.
makikita ang mga tamang kasagutan sa presyong 2 piso. Ang dami ng nais at kayang ipagbili na nagtitinda ay 12. Sa presyong 3 piso, ang dami ng nais at kayang ipagbili ng nagtitinda ay 14. Sa presyong 5 piso, ang dami ng nais at kayang ipagbili ng nagtitinda ay 18. Sa presyong 8 piso, ang dami ng nais at kayang ipagbili ng nagtitinda ay 24. At sa presyong 10, ang dami ng nais at kayang ipagbili ng nagtitinda ay 28. Ipinapakita dito ang batas ng supply na habang ang presyo ay papataas, ang dami ng nais at kayang ipagbili ng nagtitinda ay papataas. O kaya, kung ang presyo ay pababa, ang dami ng nais at kayang ipagbili ng nagtitinda ay pababa. Binabati kita, nakuha mo na ng tama ang mga pagsasanay. Tandaan, ang konsepto ng supply ay nakatuon sa gawi at kilos ng nagtitinda. Mahalagang malaman natin ang kahandaan at kakayahan ng mga nagtitinda upang matugunan ang kagustuhan at pangangailangan ng bawat isa sa atin. Sa susunod nating episode, tatalakayin naman natin ang iba't ibang salik na nakaapekto sa supply. Muli, ako si Teacher Paul na nagsasabing sa bawat kaalaman mo sa economics, hindi ito mapapanis pagkat ito'y tiyak na magbibigay sa inyo ng kaalamang pangwais. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!